Good morning! Isa na naman pong puno ng biyaya at pagpapalang Lunes ang sumaating lahat, mga minamahal kong kapatid. And most especially sa ating pong mga estudyante sa ating Grace Academy Online. So tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso o ang aklat ng Epeso. At tayo po ngayon ay nasa ikalimang kapitulo na. We are now in chapter 5 of the book of Ephesians. Ang book of Ephesians po ay mayroon lamang siyang 6 na kapitulo. So malapit-lapit na po tayong matapos sa atin pong ginagawang pag-aaral na ito. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi yung matapos natin, kundi talagang maitanim ng malalim sa ating mga puso ang mga katotohanan na atin pong napag-aralan at natuklasan sa aklat na ito na sinulat ni Apostol Pablo. So, once again, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, welcome po kayo sa ating pag-aaral. Tunay na tayo po ay patuloy na nananangan sa patnubay at sa paggabay ng banal na Espiritu na siyang Espiritu ng katotohanan, na siya po ang aakay sa atin sa lahat ng katotohanan at magbibigay sa atin ng mga sariwang kapahayagan mula sa salita ng ating Panginoon. So simulan po natin ngayon ang ating gawain ito sa pamamagitan ng isang pananalangin. Ama naming Diyos, maraming pong salamat muli sa napakaganda na namang araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. At sa pagkakataon na naman na ito upang kami po ay patuloy na lumago sa aming pagkaunawa ng iyong mga salita. And once again, we commit everything to you, our Father God, and we thank you for the guidance and the leading of the Holy Spirit. You are most welcome, Holy Spirit, sa aming pag-aaral na ito. Patnubayan niyo po ako sa aking pagtuturo at ganun din ang lahat ng makikinig. Salamat na presente ang espiritu ng kapahayagan at ang espiritu ng kaunawaan sa amin pong kalagitnaan. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. So once again, welcome to Grace Academy Online. So tayo po ngayon ay nasa ikalabing-limang bahagi na po ng pag-aaral ng aklat ng Epeso. By the way, kung hindi niyo po napapanood ng live dito pong ating mga pagtuturong ito, ay pwede niyo po siyang mapanood sa aking FB page, sa Bishop Dino Paul Balyao Official, at ganoon din po sa aking sa YouTube channel Dino Balyao. Just type Dino Balyao at dadalhin na po kayo niyan sa aking YouTube channel, at nandun po yung lahat ng mga pagtuturo natin mula po dito sa aklat ng Epeso. So we're going to look at Ephesians chapter 5 today, beginning in verse 1 up to verse 10. If you remember, when we studied Ephesians chapter 4, ay pinakita po sa atin doon ni Apostol Pablo yung kahalagahan na hubarin na natin yung mga nalalabi o natitira pang residue, hallelujah, or sabi nga sa Tagalog, latak ng ating lumang pagkatao. At ibihis na natin, ibig sabihin ng ibihis, ipamuhay na natin yung ating panibagong kalakasan. Then also, last Friday, I talk about living a transformed life. So meaning, kapag hinubad mo na yung luma, ipinamuhay mo yung bago, ay dito mo na ngayon mararanasan na ipamuhay yung buhay na binago ng ating Panginoon. Now, in chapter 5, mga kapatid, ay napakahalaga na ating naintindihan itong mga katotohanan ito sa chapter 4, because in chapter 5, ganito po ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5, verse 1. Sabi niya, therefore, be imitators of God as beloved children. So meaning, unless you put off the old you and put on the new you and live a transformed life, mga kapatid, we cannot imitate God. So meaning, the way to imitate God ay isuot mo or lakaran mo, ibuhay mo yung bagong buhay
na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kasi ang sabi ho ron, yung ating bagong pagkatao ay totoong nilikha sa katwiran at kabanalan ng Diyos. And we know that our God is a holy and righteous God. So by living out, hallelujah, yun pong kabanalan at katwiran ng bagong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, in essence, we are actually imitating God, mga kapatid. However, dito sa chapter 5, dadagdagan pa ni Apostol Pablo ang mga pagtuturo sa mga taga-Epeso, papaano nila i-imitate ang Diyos bilang kanilang Ama. Or sa Tagalog ay paano nila tutularan, papaano nila gagayahin ang Diyos bilang kanilang Ama. So, maliwanag po dito mga kapatid that sabi nga ng isang nabasa ko, can we really imitate God? Well, my answer is yes. Bakit natin pwedeng magaya? Bakit pwede nating matularan ng Diyos, mga kapatid? Now, take note of this. We can do it because we are born of God. Amen. Take note of that. Kaya ho natin pwedeng gayahin, kaya ho natin pwedeng tularan ang Diyos na ating Ama dahil tayo po ay ipinanganak niya. We are born of Him. Meaning we are carrying in our spirit, hallelujah, the very DNA of God. Take note of that. Ibig sabihin, nasa atin po yung kalikasan ng Diyos. Kaya nga sabi po doon sa sulat ni Apostol Pedro, sa unang kapitulo ng unang Pedro, we become partaker, sabi ho ron, of the divine nature. Now, kailan nangyari yun? Nung tayo'y ipinanganak ng Diyos. Nung ipinanganak tayo ng Diyos, or nung tayo po ay naborn again, we become partakers of the divine nature of God. And because we have the nature of God, we have been born of God, we are His children, we can really, really imitate Him, mga kapatid. Wow! Praise God for that. Actually, the entire Christian life may be summed up as a life of imitating God. Amen. Ito ho ang isang hindi nabibigyan gaano ng pansin na katotohanan na ang kabuuan ng Kristiyanong pamumuhay ay pwede po nating isum up, hallelujah, sa pamumuhay na ginagaya or tinutularan ang Diyos, mga kapatid. Praise God. So, yun po yung gustong i-convey. Ito po yung gustong iparating, ipaunawa ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. That now that they are born of God, they can really imitate Him, mga kapatid. And part po ng kanyang sinabi dito sa verse 1 is imitate God as His beloved children. Unless we realize that we are His beloved children, it's hard for us to imitate God, mga kapatid. Pero tignan niyo po ang sinabi ni Apostol 1. Hallelujah. In 1 John chapter 3, in verse 1, ganito po ang sabi ni Apostol 1. Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Hallelujah. So dito pinapakita ko ni Apostol 1 that we are truly the beloved children of God, mga kapatid. Kaya sabi niya, look, tingnan ninyo kung anong klase ng pagmamahal ang ipinagkaloob ng Diyos sa inyo, na kayo ay Kanyang tawaging mga anak niya. So like father, like son, sabi nga po nila. Pero yan po ay totoong-totoo sa buhay po natin bilang mga anak ng Diyos. Na bilang mga anak ng Diyos, we can really imitate our Father. Because we are born of Him, hallelujah, and we are His beloved children. Purihin ang Panginoon. Then we go now into verse 2. Sabi po dito sa verse 2, walk in love, as Christ also loved us and has given Himself for us. So again, dito po, unti-unti, in-expound na naman ni Apostol Pablo, how are we going to imitate God? So, another way to imitate God, mga kapatid, is to walk in love. Lumakad tayo sa pag-ibig. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo. So, in this verse, Paul admonishes the believers
to conduct their lives continually in love. Why? Because God is love. So, kaya po dito, ini-encourage, ina-admonish ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Efeso na magpatuloy na lumakad sa pag-ibig. Bakit? Kasi nga, ang Diyos na tatay natin ay pag-ibig, mga kapatid. He is the God of love. So this is another way, again, to imitate God. So pagka tayo po ay lumalakad, hallelujah, sa pag-ibig, ibig sabihin ng lumalakad, tinuro ko na po sa inyo dyan, ay ginagawa nating lifestyle, ang pamumuhay o paglakad ng may pag-ibig, mga kapatid. Then, sabi ni Paul, you are actually imitating God by doing that. Wow! Hallelujah! Praise God! Sabi ko ng 1 John chapter 4 verse 8. Look at this scripture. Whoever does not love does not know God, because God is love. Kaya nga tayo yung mga taong nakakakilala sa Diyos. Tayo yung mga taong mayroong kapahayagan ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Bakit? Tayo yung mga taong binigyan ng Diyos ng buhay ang ating mga espiritu. And because today, our spirit are alive, we can discern spiritual truth. We can know spiritual truth. And one truth that is very clear in the Word of God, mga kapatid, is the truth that God is love. So sabi ko rito ni John, hallelujah, yung mga hindi lumalakad sa pag-ibig, wala silang kapayagan ng Diyos. Hallelujah. Bakit? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Pero ikaw at ako, bilang kanyang mga anak, hallelujah, alam natin, naunawaan natin, may kapahayagan tayo na ang Diyos ay pag-ibig. Now, another scripture, hallelujah, sabi ko rito ni John again, because John is also called the apostle of love, mga kapatid. Kaya siya yung laging nakahilig sa dibdib ng ating Panginoon. Siya yung alagad na alam niya ang tintig ng puso ng ating Panginoon. In short, siya yung mayroong malawak na kapahayagan pagdating sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga siya yung sumulat ng For God so loved the world, na palasak na kapitulo that even the unbelievers can quote or know that scripture, mga kapatid. Hallelujah! So yan po si Apostle John. Now ano sabi niya rito sa 1 John 3:16? 3:16 din pala ito. Sabi niya, by this we know love, because He laid down His life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. So, sabi po rito ni Apostol Juan, ganito natin naiintindihan or nalalaman ang pag-ibig, or ganito ang kapahayagan ng pag-ibig. Ano yung kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos? Inalay ni Kristo ang kaniyang buhay para sa atin. That's the supreme love of God for us, mga kapatid. Hallelujah! Na tayo ng mga taong makasalanan, tayo ng mga rebelde sa Diyos, tayo ng mga tumalikod sa Diyos, ay minahal ng Diyos. Paano niya pinatunayan ang kanyang pagmamahal sa atin? Doon sa krus, pinakita ng Diyos gaano niya tayo kamahal. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus, upang siyang magdusa, upang siyang magbayan ng lahat ng ating mga pagkakasala. Kaya naman sabi rito ni Apostol Juan, kayo na mayroong kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos at lumalakad sa pag-ibig ng Diyos, ay dapat ialay nyo rin ang inyong buhay sa mga kapatiran. Now, ano ibig sabihin dito ni Juan? Ipapapako rin ba natin ang buhay natin doon sa krus, mga kapatid? No, ibig lang niya sabihin, gamitin din natin ang buhay natin para maipadama. Hallelujah! Ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga kapatiran. Ibig sabihin, habang may buhay tayo rito sa mundo, gamitin din natin ito sa pagsisilbi, sa paglilingkod para sa ating mga kapatiran. Yan po ang ibig sabihin ni Apostol Juan sa kanyang sinabing ito. So actually, yung love po na pinag-uusapan dito, dahil alam naman po natin na iba-iba ang klase ng pag-ibig sa banal na kasulatan.
But the love that the Apostle Paul is revealing to the Ephesian believers, mga kapatid, is not the eros, hallelujah, or the phileo love. It is actually the agape love. And agape love seeks only the best for the one he loves regardless of feelings. Take note of that. Alam niyo kung pinag-iral ng Diyos ang kanyang damdamin nung mahalin niya tayo, there is no way na mamamahal tayo ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, kagalit nga tayo ng Diyos eh. Pero take note, hindi feelings ang pinahiral ng Diyos nung mahalin niya tayo. Hallelujah! Ang umiral sa Kanya ay yung kadalisayan ng Kanyang pagmamahal, which is the agape love, mga kapatid. Na wala siyang ibang inisip, hallelujah, kundi yung pinakamabuti, pinakamainam para sa Kanyang minamahal. At ikaw at ako yun. Hallelujah, tayo yung minamahal ng Diyos. Kaya nga, ang inisip po niya ay what is best for us. At ano yung pinakamabuti sa atin, mga kapatid? Yung tayo po ay matubos sa ating mga pagkakasala. Upang sa ganon, hallelujah, tayo po ay maipanganak na muli sa Diyos at maging kapamilya ng Diyos. Wow! Purihin ang Diyos sa katotohanan na yan, mga kapatid. Also, the praise for us in this verse, nasa verse 2 po tayo, comes from the Greek words huper hemon, which means instead of or in behalf of, mga kapatid. So when Christ died for us, ang kahulugan talaga noon is He died in behalf of us. He died instead of us. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, tayo yung dapat ipako sa krus. Tayo yung dapat mamatay doon sa krus. Bakit? Tayo yung nagkasala. Pero take note, dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, ang Panginoong Yesus ang lumugar sa ating lugar, mga kapatid. Kinuha niya yung ating lugar. Hallelujah. Siya yung naparusahan, siya yung namatay. Hallelujah. Siya yung nagbayad ng ating mga pagkakasala. So, it does not merely mean that Christ died for us. Ang maliwanag po ay ito, He died instead of us or in our place, mga kapatid. So si Kristo, hindi lang siya namatay. Hallelujah. Para sa atin. Siya po ay namatay, hallelujah, na kinuha yung ating lugar. Siya po ay namatay, hallelujah, upang tayo na siyang dapat mamatay ay huwag mamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So in other words, He substituted for us, receiving the full impact of the divine wrath against sin, mga kapatid. So take note, that is the love of God in demonstration, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Romans chapter 5 verse 8, hallelujah, minahal tayo ng Diyos. Kailan? Nung tayo yung mga makasalanan pa. Hallelujah. Doon niya ipinakita yung kanyang pagmamahal sa atin. Na bagamat hindi tayo karapat dapat mahalin, ang dapat nating tanggapin ay kahapulan at kaparusahan, hindi yun ang ibinigay ng Diyos sa atin. Siya ang umako sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Siya ang umako ng ating lugar. Ano yung lugar natin? Kahatulan at kaparusahan. Brothers and sisters, hallelujah, sa lahat po ng mga nakikinig sa umaga nito, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Hallelujah. Kaya ngayon, tayo na mga nakakaunawa at may kapahayagan ng pagmamahal ng ating Amang nasa langit, hallelujah, sabi ni Apostol Pablo ngayon sa mga mananampalataya sa Efeso at sa ating lahat ng mga mananampalataya, magpatuloy tayong lumakad sa pag-ibig. Hallelujah. Yes, as we walk, hallelujah, in this world po pwede yung makaranas tayo ng mga offense. Mayroong mga tao na po pwedeng magsalita sa atin, gumawa sa atin, or even people who are so close to us can really hurt us, mga kapatid. Pero wag po nating hahayaan na dahil sa mga pangyayaring yan ay titigil tayo
sa paglakad sa pag-ibig. Sabi nga ng Panginoon, love even your enemies. Hallelujah. Mahalin natin yung ating mga kaaway. So again, can we do that? Yes, because we are born of God. We have the very nature of God in us, mga kapatid. And this is how are we going to imitate God. Now, I want to read in the Message translation, ito hong Ephesians 5:1 and 2. Napakaganda ho kasi, kaya kinote ko na lang siya. Sabi rito sa the Message, verses 1 and 2 ng Ephesians 5, watch what God does, and then you do it. Like children who learn proper behavior from their parents. Mostly, what God does is love you. Keep company with Him and learn a life of love. And then he continues, observe how Christ loved us. His love was not cautious, but extravagant. Amen. Now, He didn't love in order to get something from us, but to give everything of Himself to us. Love like that. Wow, Amen. mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, napakaliwanag po na ipinapakita ng Message translation yung kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos sa atin na nahayag sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Kaya po hindi mabigat, hindi mahirap sa atin ngayon bilang mga taong nakakaunawa ng sukdulang pagmamahal ng Diyos na tayo naman ngayon ay lumakad ng may pagmamahal. Purihin ang Panginoon. Then we go now in verse 3. Ang sabi ho rito sa verse 3, but among you, there must not be even a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's people. So anong binibigyan ng diin dito ni Apostol Pablo? Paul was simply emphasizing that sexual impurities and covetousness or greed are not the way to imitate God and should not ever be a part of the Christian life. Praise God. So yun po yung binibigyan niya ng diin dito. God is not greedy. Hallelujah. So, when we become covetous or greed, mga kapatid, we're not imitating God. That's not the way to imitate God. Amen. Hallelujah. Ganun din po, when we do sexual impurities, iba may asawa ka na, pagkatapos pumapatol ka pa sa iba, yan po ay hindi kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos. Because remember, parte ng kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos ay ipinakita doon po sa sanctity ng marriage. Hallelujah. Na doon po sa sulat din ni Apostol Pablo, dadaanan po natin yon mga kapatid, ay sinabi niya, mga asawang lalaki, mahalin niyo ang inyong mga asawang babae. Amen. So he's talking there about the love, about love. And that love is just like the love of Christ for His church. Because remember, marriage is a picture of Jesus and the church being one, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, it is really improper for Christians or for believers, mga kapatid, to indulge in any kind of sexual impurity or greed, kapatid. Because in doing that, we are not imitating God. Hindi natin ipinapakita sa buhay natin na ginagaya natin at tinutularan natin ang ating Ama sa langit. Praise God. Then in Ephesians chapter 5 verse 4, sabi po dito ni Apostol Pablo, let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. Amen. So, maging sa mga pananalita po natin, we have to imitate God, mga kapatid. Hallelujah. Ito po ang punto rito ni Apostol Pablo. You see, our words reflects what is in our heart. Remember, anong sabi ng Bible? Out of the abundance of the heart, what? The mouth speaks. So meaning, our words are reflections of what is in our heart. Now, take note of this. If Christ has changed our heart,
And I tell you, He has changed our heart, mga kapatid. Then, a sign of that is what? Thanksgiving, uplifting, and good words. Praise God. So ito dapat yung bunga na nakikita sa mga pananalita natin, mga kapatid. Dapat ang mga salita natin ay punong-puno ng pasasalamat sa Diyos, punong-puno ng mga salitang nakakapag-angat, hallelujah, sa ating mga kapatiran, sa panahon na sila ay mga lugmok, sa panahon na sila ay bagsak, at dapat mabubuti o magagandang mga salita ang lumalabas sa bibig natin. Praise God. Ibig ba sabihin yan, Bishop, hindi na pwedeng magbiro? Well, sabi ko ron, yung sinasabi nito ni Pablo na improper sa atin ay yung mga crude joking. Yung mga biro na, ibig sabihin may kahalayan, nakakapanira. Hindi po yun. Mayroon naman pong biro na talaga it will just bring joy. Sa akin nung mga pagsama sa ating mga kapwa-obispo, mga pastor po natin, there are times that we are joking. Hallelujah. Pero yung aming biruan ay nagdadala ng kasiyahan. Hindi nagdadala ng kahalayan, hindi nagdadala ng paninira sa kapwa. Yun po yung mga sinasabi rito ni Apostol Pablo na iwasan na natin at hindi na natin dapat ginagawa bilang mga anak ng Diyos. Because once again, mga kapatid, if we are talking like the unbelievers or like the world, we are not imitating God. We are imitating the world, mga kapatid. So take note of that. Then in verse 5, ito naman po ang sabi niya, for of this you can be sure. So binibigyan niya ng kasiguruhan. Tiyak na tiyak ako, sabi ni Apostol Pablo, sa aking sasabihin na ito. Hallelujah. No immoral, impure, or greedy person, such a man is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Amen. So, again, pag-usapan po natin ito, mga kapatid. Now, on the surface, this verse may look contrary. Take note. It may look contrary to the grace that Paul taught. But that's not so. So, kayo po na mga estudyante ng biyaya at nakakaunawa ng biyaya, mahalaga pong intindihin natin ito. Kasi yung iba, ginagamit nila ito, ay teka muna, pag ganyan ang mga paliwanag natin dyan, hindi na biyaya yan, works na yan. Now, makinig ko kayong mabuti, mga kapatid. So si Pablo, nagkamali ba siya nung sabihin niya ang mga pangungusap na ito o mga katotohanan ito sa mga taga-Efeso? I don't think so. If there is a man who really understood the grace of God, in fact, he is the man who has a first-hand revelation of the grace of God. Sa kanya ay pinahayag ng Diyos ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. Kaya naiintindihan ng taong ito, ng apostol na ito, yung extent, yung lawak, yung lalim ng biyaya ng Diyos. So I believe sa kanyang mga sinulat na ito at sa iba pang mga aklat na sinulat niya, he is not going out of grace, mga kapatid, and going back to the law. Hallelujah, or performance. Kasi yan lang naman lagi ang contention sa grace sa community. Teka muna, bumabalik ka sa kautusan. Hindi po, si Pablo rito, hindi bumabalik sa kautusan. Hindi ito isang demand. Hindi ito isang kautusan na ibinibigay niya sa mga taga-Efeso. Kaya nga lagi niya ginagamit yung word na therefore. Meaning in view of. So, meaning resulta dapat ito. Ito yung mga actions. Hallelujah. Ito yung dapat na nakikita ngayon na ibinubuhay ng mga taong nakatanggap at nakaunawa ng biyaya ng Diyos. Amen. Sasabihin mo sa akin, naintindihan mo ang biyaya ng Diyos and then you are indulging in sexual immorality? I don't think you understood the grace of God. Sasabihin mo sa akin, naintindihan mo ang biyaya ng Diyos and you are being greedy and covetous? Hindi yun ang dapat na nakikita sa atin. That's not the way, hallelujah, to live out the grace of God, mga kapatid. So dito, intindihin niyo po ang aking sasabihin. For one thing, there is a difference, listen, between a person who commits an act of whoredom and a whoremonger. Ano ba ibig sabihin ng whoremonger? Isang tao na talagang he's living a promiscuous life.
na talagang siya ay laging nakikisama, nakikipagtalik sa mga prostitute. Why? Whoremonger, nature yan. Nature niya yan. Ibig sabihin, yan yung talagang buhay niya. Pero yung isang believer, is there a possibility na pwede siyang matukso ng isang prostitute? Yes! Hallelujah! Pero magkaiba po yung nature mo, ang pagiging whoremonger, at yung ikaw ay nakakumit ng act of whoredom. Pwede kang matisod, pwede kang magkamali. Pero, ibig bang sabihin nun na wala na yung kalikasan mo bilang anak ng Diyos? Ibig bang sabihin nyo na wala na yung righteousness mo? No! Hallelujah! You just have committed a sin in the flesh. But you have not committed a sin in your spirit. Your spirit remain holy and righteous in the sight of God, mga kapatid. So, maliwanag po dito. Kaya nga, ang parallel scripture ay mababasa po ninyo sa 1 Corinthians 6:10-11. Halos parehong-pareho ang sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Epeso at sa Corinto. Kasi siya lang naman ang sumulat nito. So, dito sa first part ng actually in verse 9, ipinapakita niya yung buhay din ng mga taga-Epeso nung wala pa sila kay Kristo. Then, sa verse 10, sabi niya, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, mas pinalawak niya nga rito, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were, or before. Ganyan ang marami sa inyo. Sabi niya sa mga taga-Korinto, dati. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ by the Spirit of God. Amen. So, ibig sabihin, hallelujah, yun yung dating kalikasan nila, pero nilinis sila ng Diyos, pinatawad sila ng Diyos, binanal sila ng Diyos. Amen. So, yun ang kalikasan natin ngayon. Anong kalikasan natin ngayon bilang mga anak ng Diyos? We are holy. We are sanctified. We are righteous people, mga kapatid. Tayo, yung mga tinutukoy dito ni Pablo ng mga binanal at mga matutuwid na tao sa harap ng Diyos. Hallelujah! So hindi niya sinabi doon sa mga taga-Korinto na dahil nakagagawa sila nitong mga kasalanan na ito, hoy kayo, mga slanderer kayo, mga swindler kayo. No! Hallelujah! They may have acted on these things, mga kapatid, but it doesn't change their position, their status, being children of God who are righteous and sanctified. So, maliwanag po, it's true that sinner is no longer our nature. Amen. So, we are no longer sinners, mga kapatid. We are no longer whoremongers or immoral people or covetous people. Hallelujah. Hindi na tayo ganon. Hindi na yon ang ating kalikasan. But, take note of my word, but that is not to say that it is not important to live holy. Mm-hmm. Actually, ang isang kina-counter ni Paul sa kanyang sulat na ito sa mga taga-Epeso ay yung teaching ng mga Gnostics, mga kapatid. Na anumang gawin nila sa pisikal, dahil hindi naman naapektuhan ang kanilang espiritu, okay lang yon. So, hindi sinasakyan ni Apostol Pablo na okay lang, na dahil ikaw ay binanal na, ikaw ay matuwid na, okay lang na gumawa ka ng kasalanan. No, hindi niya sinasakyan yon. Ang ipinapakita niya rito, hallelujah, ay mahalaga pa rin yung talagang mabuhay tayo ng may kabanalan. Bakit nga? Because ang Diyos ay banal. And the way to imitate God is to also walk, hallelujah, in holiness and in righteousness, mga kapatid. At isa pa, bakit po hindi sinasakyan ni Apostol Pablo na okay lang yung paggawa ng kasalanan dahil ikaw naman ngayon ay pinatawad na at malinis ka na sa iyong espiritu, hallelujah, dahil po, mga kapatid, ang kabanalan po ay ang hindi po pabubuhay ng may kabanalan ay isang hindi magandang patutuo. It will be a bad witness. Hallelujah. Na ikaw na nagsasabing anak ka ng Diyos, ikaw na nagsasabing naniniwala ka sa Panginoong Hesus, ay nabubuhay ka, hallelujah, sa mga baluktot na pamumuhay. It will be a bad witness. And not only that, hallelujah, it will open a direct
inroad of Satan into your lives. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, give no place to the devil. So every time, mga kapatid, hallelujah, na namumuhay tayo katulad ng unbeliever, namumuhay tayo katulad ng mundo, binubuksan natin ang pintuan para kay Satanas upang makagawa siya ng hindi maganda sa buhay natin. So remember, mga kapatid, we must not give him place. And when we do not give him place, he has no place in our lives. Now, we go to verse 6. Sabi niya, let no one deceive you. Take note. Let no one deceive you with empty words. For because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Take note of that. Mga kapatid, let no one deceive you with empty words. So yun yung aking sinasabi kanina, those are empty words. It's a deception from the devil. Hallelujah. Yun pong mga salita na, hindi, okay na ngayong gumawa ng kasalanan, okay na mamuhay ng ganito, total ligtas ka naman. Yan po ay mga walang saysay na salita, mga kapatid. Hallelujah. Yan ay deception ng kaaway. So maliwanag po rito that another way for us to be deceived is if we believe that God has no more wrath. Pagka tayo po ay naniwala na wala nang puot ang Diyos, hallelujah, yan po ay isang panliling lang. Ibig sabihin nun, nalim lang tayo. Kasi mayroon ho rin mga katuruan ngayon na dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus, wala nang puot ang Diyos, wala nang galit ang Diyos. Eh, ang liwanag dito. Nang sabi ni Apostol Pablo, balikan nga natin ang sabi niya, for because of such things, hallelujah, God's wrath comes on those who are disobedient. So maliwanag, may puot pa ang Diyos, may galit pa ang Diyos. Pero ito ang totoo, na huwag natin kakaligtaan, mga kapatid. God's wrath comes on the children of disobedience, not on the believers. Amen. Hallelujah. Ikaw na believer, meaning ikaw na tao na naniwala sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus, you have passed from condemnation to life. Yan ang maliwanag na sabi ng Bible, lumagpas ka na doon sa kahatulan, doon sa galit ng Diyos. You now belong to the beloved family of God, kapatid. Praise God. Pero yung puot ng Diyos, yung galit ng Diyos, yun ay nalalabit sa mga taong swail, sa mga taong hindi naniniwala sa ginawa ng Panginoong Yesus para sa kanila. Yan ho ang maliwanag na katuruan dito. Verse 7, be not ye therefore partakers with them. Hallelujah. So sabi ni Pablo, huwag kayong magkakaroon ng pakikibahagi sa kanila. Sino yung sila rito na tinutukoy niya? The unbelievers. So it's very clear that we need to avoid sin as much as possible. But realize that when we do sin, God still loves us and has delivered us from His wrath by placing our punishment on Jesus. Amen. So yan lamang po ang huwag nating kakalimutan. Because honestly, there are times that we really fail, mga kapatid. Minsan natutukso talaga tayo. Minsan umiinit ang ulo natin. Minsan nakakapagsalita tayo ng hindi maganda. Pero sa kabila nito, huwag mong kakalimutan na mahal ka pa rin ng Diyos. At ang kanyang pagtingin sa iyo ay hindi nagbabago magpakailanman. Huwag ka rin maniwala na umanda ka. Dahil parurusahan ka ng Diyos, hahatulan ka ng Diyos. Hindi rin po totoo yun. Kasi kung believer ka, lahat ng kahatulan, lahat ng kaparusahan, tinanggap na ng Panginoon para sa iyo. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon sa katotohanan na yan. Also, dito sa talatang binasa natin, Paul was stating here that we should not adopt the lifestyle and behavior of unbelievers by having a part or share in their evil deeds. Kaya sabi niya, be not partakers of them, mga kapatid. Huwag tayong makikibahagi. Huwag tayong tutulad sa kanila. Now, we go to verse 8. Hallelujah. Sabi niya, at one time, you were darkness. So yan o ang estado natin nung wala pa tayo kay Kristo. But now, take note, he's talking to the Ephesian believers. But now, you are light in the Lord. Walk as children of light. The fruit of light is found in all that is good and right and true. So, dati,
Tayo yung mga dilim, mga kapatid. Madilim ang mga pamumuhay natin. Pero nung tayo'y na kay Kristo na, anong sabi ng Apostol Pablo? Tayo ngayon ay mga anak ng liwanag. At ano ang bunga ng kaliwanagan, mga kapatid? Lahat ng mabuti, lahat ng totoo, lahat ng matuwid, yan ang bunga ng pamumuhay sa liwanag. So here we see the importance of Christians to be rightly informed of who they are and what they have in Christ, mga kapatid. Light is our nature. It would just naturally flow out of us. Amen. Praise God. Likas mo yan. Kalikasan mo yan. Kalikasan mo ang pagiging liwanag. Kaya likas na lalabas sa iyo ang bunga ng liwanag. You don't have to struggle. You don't have to really work hard. Hallelujah. To have the fruit of light. Yan po ay natural na mahayag sa buhay ng mga anak ng Diyos na dating mga dilim pero ginawang liwanag ng Diyos, mga kapatid. Now, verse 9. Sabi rito, the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth, mga kapatid. So, meaning, just as seeds cannot grow without light. Alam niyo ba yun? Na ang buto, hindi siya tutubo dahil nilagay mo lang sa lupa. Kailangan niya ng araw. Kailangan niya ng exposure sa light, kapatid. So the darkness of ungodliness in our lives, take note, limits the production of the fruit of the Spirit. Kaya nga tayo bilang mga anak ng Diyos ay dapat ma-expose tayo sa liwanag ng salita ng Diyos. Ma-expose tayo palagi doon sa liwanag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Dahil as we are being exposed to the light of the Word and also, hallelujah, the light of the finished work of Jesus, the more we will bear the fruit of light, which is also the fruit of the Spirit, kapatid. Purihin ang Panginoon. Then we go now, hallelujah, sa verse 10, which is the last part of our study. Anong sabi ni Paul sa kanyang sinabi dito sa Ephesians 5:10? Find out what pleases the Lord and do it. Take note. Alamin mo kung ano yung nakakalugod sa Diyos at gawin mo. So it's not enough to just know it. You have to practice it, mga kapatid. Hallelujah. Take note. Know and then practice. Hallelujah. Alamin mo, ipamuhay mo. Huwag lang mo tayo puro kaalaman. Mahirap po yung tayo ay tanggap ng kaalaman na walang practice na nangyayari. Alam niyo po, sabi ng Bible, kung di ako nagkakamali, knowledge will pop out. Palalakihin lang ng ulo, palalakihin lang ng kaalaman ang ulo natin. Dapat yung kaalaman, mga kapatid, na i-translate natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. At yun ang gusto ni Apostol Pablo na matutunan ng mga mananampalataya sa Epeso. Hallelujah! Na huwag nyo lang malaman yung mga nakalulugod sa Diyos, gawin nyo ito. Praise God. Or, in other words, here, Paul is saying, take note, display. Display. Ano bang bagay na dinidisplay? Ano ang purpose? Para makita. Hindi tinatago. Sabi rito, i-display. Hallelujah! Display that new nature through your actions so that everyone can see the type of actions that are pleasing to God. Mga kapatid, hindi makikita ng tao kung ano yung kalugod-lugod sa Diyos kung hindi ito ipinamumuhay ng mga anak ng Diyos. So this is the challenge, mga kapatid. Hallelujah. Know what pleases God and then do it. So in closing, mga kapatid, hallelujah, to sum up what we've been studying, how do we imitate God? Paano natin tutularan ng Diyos? Paano natin gagayahin ng Diyos? Hallelujah, look at this picture. Magtatay. Mag-ama. Ginagaya ng bata yung kanyang tatay. That is exactly what God wants us to do as His beloved children, mga kapatid. Hallelujah. So we imitate God by living, talking, and acting like God, our Father. Amen. Praise God.
Hallelujah. So maliwanag po sa lahat ng exhortation na ito ni Apostol Pablo na para matularan natin ang Diyos na ating Ama, hallelujah, ay mamuhay tayo, magsalita tayo, kumilos tayo na katulad niya. We must walk in love, we must walk in truth, mga kapatid. Hallelujah. We must walk in all goodness. Praise God. Hallelujah. Yun hong lahat ng pinag-usapan natin ngayon is the way we imitate God. So, God bless you po. Tunay po na napaka-gandang matutunan ang mga bagay na ito. At isa lang ho, ang lagi nating iiwanang salita sa inyo. Only Jesus. Si Jesus lang ang kailangan natin. Si Jesus lang, mga kapatid, ang pag-asa natin sa buhay nito. Let me pray for you. Father, in the name of Jesus, salamat sa lahat ng mga kapatid na sumamang mag-aral sa amin ngayon. Dalangin ko na mga katotohanan ito ay matanim ng malalim sa kanilang mga puso at sa kanilang mga kaisipan. At ang mga kaalamang ito ay huwag lamang manatiling kaalaman, kundi may translate ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. So that in doing so, Lord, we can display to the world, hallelujah, the new life, the new nature that we have as children of God. We thank you so much. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Only Jesus, mga